O ito, pag-usapan natin. Abalos, ipakukulong ni PRRD. Tatadta rin ng kaso. Ito. Nagsumite si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tugon sa counter-affidavit ng mga inreklamo niya kaugnay sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Nagugat yan sa mga reklamong malicious mischief at violation of domicile laban kina nooy DILG Secretary Benhur Abalos at ilang PNP official na inihain ni Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ. Sa tugon na dinala ng mga abogado ng KOJC sa Department of Justice, iginiit ni Duterte na hindi saklaw ng batas ang pagpasok ng pulisya sa KOJC compound. Yan, tinan mo to ha. Hindi saklaw ng pulis ang pagsakop sa KOJC compound. Alam nyo naman yan eh. Dahil sa kanilang pagkadesperado na mahuli si Pastor Kibuloy, anong ginawa nila? Hinostage nila yung mga members ng KOJC para lumabas si Pastor Kibuloy. Okay? Pero hindi pa rin sa kanila sumuko sa ISAF. Sa madaling salita, bawal po yun. Yung pagpasok ng libo-libong pulis, hindi lang pagpasok, pagpapanatili sa loob ng KOJC. Marami pong nalabag na batas dyan. Aminin na natin, kahit sinong pulis, kahit sinong sundalo, kahit sinong abogado, tanungin ninyo, sasabihin, illegal po yan. Yes, tama po. Kahit abogado, tanungin ninyo. Except, yung mga hindi nasa payroll nila. Yung nakagitna. Hindi yung nasa payroll nila or bayaran nila or panatiko kay Marcos, kay Tamba. Basta yung nasa gitna, lahat ng tanungin ninyo sasabihin, sang katutak ang mali dyan? Sang ka nakakita pinasok? Wala naman si pastor doon. Nanatili. Hindi ka pwedeng manatili doon for 16 days. Tapos si PRRD ang administrator nung lugar na yon. So hindi po yun pag-aari ni Pastor Kibuloy. Hindi mo pwedeng pasukin ang isang pag-aari ng ibang tao. Marami pong nalabag doon. Binabo yung katedral, naghukay pa doon sa eskwelahan. Well documented. Coach Oli, bakit yan lang ang demanda? Ito sasabihin ko sa inyo. Atin-atin lang. Okay? Ito balita ko rito. Una lang yan. Pero tatadta rin ni PRRD. PRRD himself. Ang dinig ko dyan, tatadta rin, sunod-sunod ng kaso yan. Dahil napakadami talagang nalabag na batas dyan. Antayin nyo lang. Darating ang panahon. Darating ang paghuhukom. May pagbabayaran itong mga taong ito. At ipakukulong ni PRRD si Abalos. Naniniwala ako dyan. Naniniwala ako na may marami pang susunod na kaso. Hindi ako nagsabi niyan. Ha? Pero yung kinasuhan ni PRRD si Abalos, nadinig na namin yan at sinabi ko na sa live yan. Bago pa man kasuhan. Antayin nyo yung mga kasunod pa. Dagdag niya may pananagutan pa rin daw sa batas si Police Major General Ronald Lee kahit sinabi niyang wala siya sa KOJC company. Tingnan mo mga bastos na ano. Alisin ko muna ha. Tingnan nyo lang ha. Kasi mabababad eh. Ang ibinabalita, ito namang media na to. Ang ibinabalita, yung illegal na pagpasok ng mga pulis sa KOJC. Okay? Kasi yan po ang topic, yan ang content. Kaya po nagdemanda si PRRD kasi sa maling pagpasok ng pulis. Tingnan nyo ang ano pinapakita nila ng video na yung KOJC binabasa yung mga pulis. 2 beses po kasi sila nag-attempt. Yung una, hindi sila nakapasok. Yung pangalawa, nakapasok na sila. Hindi po konektado. Ito nang babasa ng tubig, ito po yung una. Nandoon po kami even before sumugod yung mga pulis. Kaya alam namin yung sequence na yan. Ganyan po, ang media minsan magmanipula ng balita. Hindi nila sasabihin sa'yo. Pero mali yung ipinapakitang B-roll. Malayo po. Magkalayo po yung date na yan. May buwan ng pagitan yan. Tingnan nyo, ibabalik ko ha. Ang fino-focus nila.
yung pangbabasa ng KOJC, kawawa ang mga pulis. Kawawa ang mga pulis nung pumasok doon. Ganon. Ganon ang optics na gustong palabasin ng media. Kahit sinabi niyang wala Tingnan siya nyo. sa KOJC Tingnan, at hindi siya ang nagtutupad ng pagsisilbi ng arrest warrant kay Kibuloy. Tingnan nyo. Bilang director ng Directorate for Operations, Kawawa. naging malaki pa rin daw ang ginampanan ni Lee sa operasyon. Kawawa yung mga Susubukan pulis pa namin na kunin ang sumugod. panig ni Lee. Dati nang nanindigan si Abalos na tama ang ginawa ng mga pulis at sinabing haharapin ang mga kasong isinampa ni Duterte. Ayan, harapin mo. Marami yan. Una pa lang yan. At ang balita ko, uunahin yung mga pinakamagaang. Hanggang palalim ng palalim. Tapos, yung pinakamabigat, ang timing noon, doon sa toot. Hindi ko nasasabihin. Kung kailan darating yung pinakamabigat na demanda. Antayin lang po natin. Okay? O, next tayo. Kaya talagang dito medyo palpak na palpak ang ano natin dito. Palpak na palpak talaga mga bossing. Etong Quadcom na ito na sabi pa naman nila, yung Quadcom, pagka merong bumabatikos yan, imbestigahan. Pag imbestigahan, ibinabatikos lang. If you don't want Quadcom to be criticized, ano ninyo, tawag dyan, executive session nyo, wag nyong ipalabas ng public. Kayo mag-usap-usap, walang media. Magbubugang kayo dyan hanggat gusto nyo. Wala kaming pakialam. But the fact na ipinalabas nyo to public, you're subject to scrutiny. Di ba? Pwede po kayong batikusin, pwede kayong i-correct kung may nakikitang mga pagkakamali. Kasi may freedom of expression tayo. If we feel like yung mga ginagawa ninyo is hindi na tama, then kami na mga bumoto sa inyo, may kapangyarihan para sabihin na, teka sir, di na po tama yan. Di ba? Yun lang naman yun. Kung gusto nyo naman pala na purihin kayo ng taong bayan, di sana gawin nyo ng tama yung trabaho nyo. Di ba? Tingnan nyo, gaano ba karami yung pumupuri sa inyo sa ginagawa ninyo versus sa hindi. Timbangin ninyo. If marami yung hindi pumupuri, bakit nyo ipakukulong yung mga nagre-reklamo sa inyo? Why not you talk to these people and tanungin sila, ano ba talaga yung gusto nyo? Ano gusto nyo mangyari? Besides, yun naman talaga trabaho ninyo. Ang trabaho ninyo is to please and work for your constituents. Sino ba yung constituents nyo? Yung mga tao na bumabatikos sa inyo. Sabi nyo, kayo ang representative ng mamamayang Pilipino. If you are the representative of the masses, di sana pinakikinggan din nyo yung masa. Pag sinasabi ng masa na teka parang mali, then you should review. You should, look at it and find common ground. Diba? O, pakinggan natin to. Binabatikos nila yung confidential funds ni Inday. Pero yung confidential funds ng presidente na mas malaki, ayaw nilang batikusin or ayaw nilang aralin. Ang sabi ni Chua, kasi daw, Commander-in-Chief si Bongbong. O, pakinggan natin to. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang mga miyembro ng House of Representatives na imbestigahan din ang paggamit ng confidential funds ng Office of the President. Ito ay matapos makita ng state auditors na may pinakamalaking halagang nagamit para sa confidential at intelligence funds ang tanggapan ng Pangulo noong 2023. Sinabi ni VP Duterte, hindi lang... Tama, di ba? Yan yung sinasabi din ni Marcoleta Na if we are very critical on how Inday Sara used her confidential funds, bakit hindi natin gawin ito sa lahat? Or since impeachable ang presidente at ang vice president, why not pati yung presidenteng Bongbong Marcos, i-scrutinize natin. Why? Because they are impeachables. Tingnan natin kung meron silang ginawang mali. O si Inday Sara, nasilip na natin. O yung paggamit ba ng Office of the President nung kanyang confidential funds, gaano ba ka-accurate? Gaano ba kalinis? Gaano ba kalinaw? Kasi, tingnan ninyo ha. Kung malinis ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential funds, ginamit na sana nilang example yan dito sa hearing ni Chua. 'Di ba? Kita niyo, this is how the President of the Philippines liquidated his confidential funds. And this is how
the Vice President of the Philippines liquidated her confidential funds. Sinong tama? Sinong mas magaling? Hindi ba? Dapat ganun. Kung confidential funds, paano mo masasabi na mali yung pag-disburse ng confidential funds ni Inday Sara? Dapat may comparison ka. Hindi lang pwedeng, sa akin, mali yan. Hindi pa pwedeng sa'yo mali. Kailangan may comparison ka lagi. Halimbawa, mas masarap itong adobong ito dito sa adobong ito. Magtitikman mo parehas. Oo nga, no? Ito, matamis. Okay to. Hindi ba? Dapat ganun yun. Dapat kukuha ka ng datos na pagkukumparahan mo sa kaparehas na opisina, yung impeachable din. Diba? Simple lang yun eh. Malalaman mo talaga na mali itong si Inday Sara sa pagdi-disburse or pagli-liquidate niyan. Kung meron tayong pagkukumparahan man lang, wala eh. Paano mo malalaman na mali ito kung wala man lang tayong pinagkukumparahan? Sinabi na nga ng BIR na wala silang nakitang mali. Wala. Di ba? Wala silang mali na wala silang mali na nakita. So ang kay Inday Sara lang naman dito is, how much is my confidential funds? 125 million. Who gave the 125 million confidential funds? Is it the Malacanang? So sino may kasalanan nito? Why? Ang Malacanang binigay ito sa akin because kailangan ko. Now, binigyan ko kayo ng listahan kung saan ko ginamit. Nasatisfy ba kayo ng listahan? Hindi. Bakit? Kasi nga, walang listahan na makakapag-satisfy sa inyo because trabaho nyo na talaga yung ilubog ako. Yun talaga ang purpose nyo dito. Kaya whether mag-present ako sa inyo ng maayos o hindi, mag-present ako sa inyo ng detalyado o hindi, maghahanap pa rin kayo ng butas. Why? Kasi yun naman talaga ang gusto ninyo. Hindi naman para mapatunayan whether nagamit ko ng maayos yung confidential funds o hindi. Because ini-explain ko na nga sa inyo how it was used. Ini-explain ko na nga sa inyo na we cannot discuss confidential funds dahil mawawala na yung confidentiality nito. Thank you very much kay Jake Arzobal na ang dilim-dilim daw dito. Puros mga taga-Tanawan, Batangas na naman yung mga nanonood. Pero okay lang yan. Alam nyo naman ako eh. Meron o wala. Alam nyo naman ako, masaya ako eh. Basta nagkakaintindihan tayo eh. Kowa. Ano ba sabi ko? Ombudsman? Kowa. Sige. Sorry. Kowa, hindi BIR. Okay, Kowa. Kowa pala. Pasensya na. Kowa pala. Commission on Audits, hindi BIR. Pasensya na kayo minsan. Kasi impromptu ako eh. Hindi ako yung parang wala ako ng mga lista-listahan, ng mga key. Ako kasi pag nagbalita ako, impromptu. Walang review. Basta kung organic, kung ano yung laman ng puso ko, yun yung yun yung ninispit ko dito eh. Sige, diretso. Itong na to. Ang kanyang tanggapan ang dapat pagtuunan ng pansin ng mga miyembro ng Kamara kung nais nilang magpasa ng batas patungkol sa paggamit ng mga confidential fund. If you are in aid of legislation and want to legislate about confidential funds, you do not target one office and terrorize and torment the employees of that office. What you do is you do a random sampling of the officers who have confidential funds. Pinaliwanag naman ni Representative Joel Ito nakakatawa yung paliwanag ni Chua. Pakinggan natin. Na ang paggamit ng Office of the President ng confidential funds ay kasama sa mandato ng opisina bilang Pangulo at kasama daw sa mandato ng Pangulo yung paggamit ng confidential funds. Bakit hindi ba kasama sa mandato ng Vice President? Kasi kung hindi kasama sa mandato ng VP, ba't binigay nyo? Bakit in-approve nyo? Ba't binigay ng Malacanang kung hindi naman pala kasama? Humingi siya in the first place, you could have declined it.
'Di ba? Nagde-deliberate kayo. 'Di ba nag-uusap-usap kayo ang nag-allocate ng mga budget? Ba't lumusot? So ang sinasabi mo ba hindi mandato ni Inday 'yun? Mandato niya na 'yun the moment na ibinigay niyo sa kanya 'yun. Besides, si Inday Sara, siya, advisor siya ng NTF-ELCAC. Konektado siya sa NTF-ELCAC. Therefore, pagdating sa intelligence, meron siyang meron siyang function noon dahil nga inappoint siya doon sa NTF-ELCAC. Totoo yung sinasabi ni Chua na dapat bigyan ng confidential funds ang presidente, hindi tinatanggalan. Ang presidente tinatanong lang paano niya 'yun ginamit. Mandato nga ng presidente yung magkaroon ng confidential funds, pero ang tanong dito, paano yung ginamit, Chua? Hindi to usapan ng dapat bang bigyan ng confidential funds ang presidente o hindi. Usapan po ito ng dapat bang magamit ng tama yung confidential funds o hindi. Kasi ini-scrutinize si Inday, dapat scrutinize din natin ng Office of the President. Yes, it is his mandate bilang chief executive. Walang question dun. Ang question is, tama ba yung paggastos nila dun? Chua, yun ang hindi mo naiintindihan. Si Inday Sara, hindi ba mandato yung pagkakaroon ng budget for intelligence, confidential funds? Kung hindi, bakit siya nabigyan ng 2 beses? Tama, ngayon lang naman siya hindi binigyan at saka 2024, pero 2022 tsaka 2023 meron. Bakit? Ibig sabihin, minandate nyo rin siya na gumamit ng confidential funds. Ang tanong, tama ba yung paggamit ni Inday? Question mark. Nag-send siya sa inyo ng mga listahan kung saan niya dinala yung pera. Itong Office of the President, dapat ba na meron silang intel funds or confidential funds? Oo, dapat. Tama yun. Wala naman nagsasabi. Lahat naman ng presidente meron eh. Ang tanong, nagamit ng tama? Paano nyo malalaman na nagamit ng tama ng presidente yun kung hindi nyo scrutinize? Yun ang tanong, Chua. Nagsasasabi mo. Commander-in-Chief ng Sandatahan, lakas ng bansa. Sa Office of the President is a different matter dahil yun may trabaho at may obligasyon ng ating president. May trabaho at obligasyon, hindi yun ang problema. Chua, hindi yun ang issue. Ang issue is nagamit ba ng tama yung pondo? Kasi yun ang ini-issue nyo kay Inday. Hindi naman issue kay Inday yung whether dapat o wala siyang confidential funds kasi binigyan nyo eh. Kaya nyo binigyan kasi inalaw nyo siyang gamitin yun. Therefore, minandate nyo siya na gamitin yun. Question, nagamit ba ni Inday ng tama o mali? Yun ang kino-concern natin ngayon. Same concern natin sa Office of the President. Mandato niya na magkaroon siya ng pondo na yun. Ang tanong, nagamit ba niya ng tama o mali? Hindi nyo alam bakit. Kasi nga, hindi nyo ini-scrutinize katulad ng ginagawa nyo kay Inday. Chua, hindi mo alam yung sinasabi mo. Presidente bilang Commander-in-Chief ng Sandatahan ng ating bansa at ang kanya po ay it concerns national security. Di ba yun din ang sinasabi ni Inday? Yung paggamit niya doon concerns national security. Ulitin ko, Chua, ha, para lang maintindihan mo. Hindi mo kasi naiintindihan eh. Hindi tanong whether dapat ba may confidential funds sila o wala. The question here is, papaano nila ginasta yung pera? Saan nila ginasta yung pera? Kung si Inday Sara ay sinisilip natin kung papaano niya ginasta, saan napunta yung confidential funds, hindi ba dapat ginagawa rin natin yun sa presidente? Kasi mas malaki yung budget ng presidente. Kung sakaling mangungurakot ang presidente, mas malaki yung kukurakutin niya kaysa dun sa 125 million ni Inday. Di po ba? Tama po ba yon, Representative Chua? So sana nagkakaintindihan tayo doon sa punto na ito, ha. Hindi naiintindihan ni Chua kung ano yung
gusto niyang sabihin. And dahil dyan, Inday Sara, pabor na pabor siya sa impeachment. O eto, nakikita nyo ba na si Inday Sara ay bothered, stressed sa pagdating sa impeachment? O, tingnan natin to. Para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito. I believe para sa akin lang ha, posisyon ko lang ito. Of course, hindi ganito ang sentiment ng lahat ng mga tiga Office of the Vice President and ibang mga supporters, no. Para sa akin kasi, kung merong impeachment complaint, that will be a way, an avenue na maayos kong masagot kung ano man yung mga accusations sa akin. Dahil meron kasing rules ang impeachment, no. So pwedeng sundan yon, and nalalatag ng maayos yung accusation tsaka yung sagot ng tao. It is a it is a parang I'm trying to think of the word, parang not really irritant but an inconvenience. Ayun ang sinasabi ni Madam Inday, na she's welcome dito sa sa impeachment. Why? At least this time, ipapagtanggol ko rin sarili ko. Hindi na madadama yung mga tao. Hindi naman daming kapatid ko, hindi naman daming tatay ko, hindi naman madadama yung mga taga-office of the Vice President, yung mga dating empleyado niya, hindi naman madadama, ako na lang. So at least may ipapaliwanag ko kasi dito, palagay ko makikinig sila sa tanong, sa sagot ko. Hindi katulad sa Congress na limited yung sagot mo to yes or no. At least dito, you will be kumbaga represented by the council of your choice. Tapos dito, may ilalabas na natin lahat. Patas na ang laban dito. Hindi na to trial by publicity lang. Hindi ba? So, yun ang maganda rito. Kaya nga, dito makikita mo, sabi nga ni Inday, it may be an inconvenience kasi ang kaso naman talaga, abala yan . Abala yan, why? Kasi ako, simula pa nung 2022, sinasabi ko na yan, na magtrabaho muna tayo, wag na muna natin isipin yung kasi nilapitan na siya . Wag na muna natin isipin yung 2028, wala pa akong balak, o tsaka wala talaga, gusto ko lang muna magtrabaho, maraming problema Pilipinas. Unahin natin yun, saka na yan, di ba? Kaya nga nauso yung salitang tambaluslos, kasi sa tambaluslos, umaabante na, nag-a-advance na siya, pero hindi pa nga sila nagtatrabaho. Sabi nga ni Inday, trabaho muna tayo. Pagkatapos natin trabaho, saka natin pag-usapan yan. O masyado pang maaga for that, di ba? So si Inday has been a worker. Simula nung nanalo siya dyan, wala na siyang hinto sa pagtatrabaho. And even if she's outside of the country, para magbakasyon, makikita mo yung mga opisina niya, moves like a clockwork, ika nga. Talagang gumagalaw sila ng maayos, ng naaayon, ng tama. Kahit may bagyo, kahit wala dito si Inday, makikita mo na yung opisina niya functions. Hindi kailangan ni Inday na nandiyan siya, nagpa-function yun kahit wala siya. Because maganda yung brand of leadership niya na de-delegate niya yung mga trabaho dun sa mga taong pinagkakatiwalaan niya at katulad din niya magtrabaho yung mga trabahante niya either dyan sa DepEd pati dyan sa Office of the Vice President, na hindi mo na kailangan ng spoon feeding, hindi mo na kailangan i-micromanage. Pag ibinigay mo sa kanila yung trabaho, they'll just do it. And gagawin talaga nila na ayon doon sa utos sa kanila nung nag-utos sa kanila, which is Inday Sara. So regardless nandyan si Inday o wala, nagtatrabaho yung opisina niya, therefore nagtatrabaho siya. Deserve naman natin lahat yung bakasyon. Bakasyon nga ng bakasyon yung presidente ng Pilipinas. Ito pa kaya, vice president to, wala naman talagang trabaho to. Afford naman ito magbakasyon kasi yung presidente buhay pa naman, di ba? So yun lang yun. Abala yun, but na din, it's about time para maintindihan ng masang Pilipino, wala talaga akong ninakaw. And it's stupid enough to think na magnanakaw ako. Kung magnanakaw din lang ako, I would have done it in a mas malaki sana yung mas malaki sana yung pera na ninakaw ko kaysa dyan. Diyos ko po. Kung halimbawa ninakaw yung 125 million na yan, putang ina, kulang pa yung pambayad ko ng mga abogado. 'Di ba sinasabi ko sa inyo, meron akong kaibigan na ang kanyang amo putik scammer talaga. At sa tuwing nang i-scam siya, hindi siya bumababa ng 500 million. Why? Sabi niya kasi, kapag nagnakaw ka ng pera,
i-expect mo na makakasuhan ka kasi nga nagnakaw ka eh. So dapat pag nagnakaw ka ng pera, kasama sa expenses mo yung ibabayad mo sa kaso. So kailangan mo magnakaw ng sobrang laki para ipangtustos mo sa kaso. Una, magbayad ka magaling na abogado, tapos lalagyan mo lahat ng tao na kaya mong lagyan para either ma-delay yung kaso mo or manalo ka. Hindi pwede magnakaw ka ng maliit tapos kulang na kulang pa pang bayad mo sa mga abogado pag nagkakaso ka, di ba? Sobrang bobo mo naman magnanakaw noon. Kaya nga kita mo paano sila magnakaw ngayon. Bilyon. Why? Kasi nga kasama diyan sa nila, pagbabudget nila, kung gaano kalaki yung nila, yung nanakawin nila, sa kung magkano yung gagamitin nila para i-defend yung pagnanakaw nila. Nagnakaw ako ng 10 billion, gamitin ko yung 1 billion para pang bayad ko sa mga judge, pambayad ko sa mga piskal, pambayad ko sa mga investigador, bayad ko sa mga abogado. O anong gagawin nila sa kaso ko? Ibibinbin lang nila ng ibibinbin yan. Hanggang sa puta yung nagki-claim, mamatay na. Oh, di tapos na kaso, di ba? Ganun po yun. Ang ina, pati yung art of pagnanakaw, hindi nyo pa naiintindihan. Hindi yan ganyan brand nila Inday. Sko, 125 million, kayang-kaya nilang kitain yan sa loob ng isang taon. Ba't kailangan mo pa nakawin yan? My God, ang liit-liit na nga. Puta, nakakaya kung ako magnanakaw, tapos tatawanan kita, tangina ka, nagnakaw ka ng baygon, nakulong ka pa. Di ba? It is an inconvenience dahil syempre kapag merong impeachment complaint, merong mga lawyers and of course merong support staff na kailangan i-hire at kailangan bayaran ng kanilang mga professional fees. But otherwise, para sa akin, sa tingin ko naman, okay ito kasi nakakasagot ng maayos sa accusations. Ayun. So, doon nagtapos mga bossing ang sinasabi ni Inday Sara. Again, sa tingin talaga nila, kaya nilang takutin si Inday. Sa tingin talaga nila, kaya nilang kaya nilang babuyin si Inday. Pero no, hindi nyo kayang takutin si Inday Sara. At dito malalaman natin, dito sa isang balita na to, kung gaano kasinungaling ito si Bongbong Marcos. O, panoorin ninyo ito. Gagawin daw niyang world class ang AFP. Naniniwala ba kayo na kayang gawing world class ni Marcos Jr. ang AFP? Binawasan mo nga ng budget. Putang ina, saan ka makakita na nagbawas ka ng budget tapos gagawing world class ang AFP? Tang ina, sabi ko nga maraming sinungaling sa Pilipinas pero putang ina sagad sa buto ang kasinungalingan neto ni Bongbong Marcos. Sagad sa buto. Bawasan nyo yung budget ng AFP tapos gagawin mong world class? Putang ina niya. So parang binawasan mo yung budget ng education nang gusto mong maging magaling yung mga taga DepEd. Paano tayo magiging world class kung binawasan nyo yung pera nila? Tama. Mantakin mo ha. May budget sila. Binawasan nyo yung budget nila. Tapos, after nyong bawasan, dinagdagan nyo ng 150 to 350 yung allowance nila per day. Ginisa nyo sila sa sariling mantika. Tinaasan nyo yung sweldo nila. Kunyari, pero ang tanong, paano sila lalaban sa mga komunista ngayon? Paano sila lalaban sa paano tayo makikipag-compete sa South China Sea? Di ba? Paano tayo magko-compete sa South China Sea, mga bossing, kung binawasan nyo yung budget ng military natin? It doesn't add up eh. Okay lang sana kung dinagdagan ko, ginawa kong doble yung budget ng military because I love the military. And it's about time that the military should acquire mga state-of-the-art na na mga kagamitan. Kasi walang kwenta yung visiting forces agreement natin kung wala rin naman tayo noong mga kagamitan na pinapractice natin every time na mag-VFA tayo. May balikatan exercises. Baliwala yung matututunan natin sa
balikatan exercises kung wala tayo nung mga kagamitan na meron doon sa exercise na yun. Tama? Tama? So dapat align in gobyerno doon sa exercise na sinasalihan natin. Bumili tayo ng mga gamit na pinagpa-practicean natin doon sa balikatan exercises. Tama o mali? Ganun dapat ang kaya ka nga nagti-training to equip yourself with the knowledge. Paano mo i-equip yung sarili mo with the knowledge kung wala ka nung makinarya para gamitin mo yung knowledge na yun? Hindi ba? So, ginigisa kayo sa sarili ninyong mantika. Binobola kayo. Priority daw ang pag-modernize ng AFP pero binawasan nyo yung budget ng AFP. Bakit? Puta, ayuda. Puro ayuda. Lahat nasa ayuda. Patay tayo dyan. Magugulat na naman kayo. Baka magkaroon na naman ng panibagong siege dyan sa Mindanao. Tapos putsang ina, matatain na naman kayo. Mas maganda pa yung gamit ng mga kalaban ninyo kaysa sa inyo. Why? Binawasan kayo ng budget. Pakinggan natin to. Malo si Pangulong Bongbong Marcos sa graduation ng 600 bagong cadet officer. Tain naman, takin mo graduation ng mga cadet officers, nagsinungaling ka kagad. Ang pangako mo, world class na AFP, tapos binawasan mo budget ng AFP. Ibang klase, sobra sagad, sir. Sagad, hanggang buto ang kasinungalingan nyo talaga. Dito mo talaga malalaman na itong pamilyang ito, mambubudol talaga. Ito ang the greatest scammer sa politika ng Pilipinas. Ng Armed Forces of the Philippines. May espesyal na mensahe naman ang kanilang past valedictorian na tiyempo ngayong nakakaladkad din ang militar sa away politika. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapos dumalo sa Security Command Conference ng Philippine National Police sa Camp Crame kahapon. Besides yung pagdadagdag ng budget, yung pagbibigay ng allowance, hindi yun batas Hindi po yun batas. Ano lang yun, parang special na allocation yun sa budget. Special na allocation for this year only or for 2025. Sa 2026, yung 150 to 350 na allowance, baka sa 2026 wala na yun. Wala na yun. Kasi nga hindi siya batas. Hindi siya parang mandated hindi siya mandated. Kanina, mga bagong officer naman ng Armed Forces of the Philippines ang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa graduation ceremony ng higit 600 nagsipagtapos sa Major Services Officer Candidate Course ng AFP. 1 taon silang sinanay para makomisyon bilang mga bagong officer ng Philippine Army, Navy at Air Force. In the face of evolving threats and Pangunang yabang mag-speech parang magaling Kanina lang mag-i-speech ka lang tungkol dun sa smuggling. Putang ina, Sige, maniniwala kami sa iyo na ganyan kakagaling talaga, ganyan kakagaling magbasa. ganyan kagaling magbasa to. Hindi to ganyan kagaling mag-speech. Kasi sabi na, saan kayo makakita ganyan kagaling mag-speech sa presidente? Putang ina, hindi speech yan. Reading yan. Reading exercise ang tawag dyan. Magaling lang to magbasa. Pero hindi to magaling mag-speech. Hindi naman siya gumawa ng speech na yan. May mga speech writers siyang mga yan. Baka yung iba dyan, plagiarism pa warfare, innovation, technicals, expertise, and leadership. Technicals, expertise. Saan ka makakita magaling ba presidente yun? Technicals, expertise? Tangina, konyo ka tapos technicals, expertise? Rooted in service will be your most powerful weapons. Sa ngayon, ang tensyon pa rin sa... Kita niyo yung mukha niya? Yung yabang, gano'n. Yes, rooted in your blah, blah, blah. Tangina, pag nagbabasa, kumpiyansa. Pero pag wala, alamano. Ang ina niyan. Ay, nako, manang-mana sa'yo si Sandro Marcos. May napanood akong video nila ni Sandro Marcos Putang ina, basta tayo'y magkasama ang... putang ina nga. Sa West Philippine Sea, ang isa sa mga pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa. Kaya ayon sa Pangulo, prioridad niya ang patuloy na pagpapalakas sa militar para maging world class. Tongino, alam mo kung paano palakasin ng militar world class. Puta, bagyo nga, kamot ka. Anong gagawin natin? Kaya hindi mo nga alam gagawin mo sa bagyo, sa militar pa. Wala kang alam lalo dyan.
Modernize your equipment. Enhance your training Modernize your equipment. Enhance your training. Saan mo kunin budget doon? Binawasan mo nga. Sasabi nito. programs. Ensure that you are equipped to face challenges not just of today, but also of the future. Ang sarap pakinggan. Putang ina, lalo na pag English, no? Pero tanungin mo, paano niya gagawin yan? Puta, hindi niya alam. Oh, tanungin mo, so paano sir? Saan natin kunin budget? Binawasan mo. Ganun ba? Balay sa buhay nyo, basta na-speech ko na. Sa gitna naman ng bangayan ngayon sa politika, naging makahulugan ang mensahe ng class valedictorian na si Second Lieutenant Mel Empiso. Nagpaalala siya sa kanyang mga kasama na maging tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin. We must uphold the high standards of discipline expected from us. We must be able to quickly grasp the military's chain of commands. Let us stand drumroad straight and doing the right thing to defend the Constitution that we hold dearly as Yun, sir, tama yan. Sana lang isa puso ninyo. Defend the Constitution. Constitution yung i-defend ninyo. And sino ang Constitution? Pilipinas. Pilipino. Hindi presidente, hindi Speaker of the House, hindi Senate President. But the Filipinos, mga tao, we, the sovereign Filipino, ganun. Tayo po. Nakalagay, sino ba nakakasaulo ng preamble dito? Ha? Sino pa nakakasaulo ng preamble sa inyo? Yung mga nag-consti nung nag-aaral pa kayo, di ba? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Yun po ang simula nun, ha? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God. Tayo po yun. Hindi po presidente, hindi po kayo pag-aari ng presidente ng Malacanang ng Congress. Pag-aari po kayo ng Pilipinas at dapat dinidefend po ninyo yung majority ng mga Pilipino. Maraming salamat, Nancy Fukumura. Konnichiwa, boss. Try kong pumunta sa Shibuya sa 29. Na-operan kasi ako sa tuhod. Pa-picture lang ko sa inyo ni Banat at Coach. Yes, nandiyan malamang si Coach. Kasi I believe sa 27 nandito na si Coach. So, we will be there. That's for sure. Nancy Fukumura, yes, see you. And hopefully tayo kwentuhan at kape-kape. Maraming salamat sa inyong suporta. Ayan na. Sige, diretso. Patriotic citizens. Nagpabalita mula sa frontline. Brian. Ayun, so yun ang problema natin. Sana lang talaga na etong AFP magising sa katotohanan kasi it seems to me na talagang pati sila nagagamit na. Pero military, you should understand that the reason why they are prioritizing you right now, it's because they're afraid of you. Takot sila sa inyo. Takot sila na kayo yung tumalikod sa kanila. Kasi pag tumalikod kayo sa kanila, wala na magtatanggol sa kanila. Maniwala kayo. Nung panahon ni PRD, hindi siya takot sa inyo. Kaya niya tinaas yung mga sweldo ninyo. Tinaas niya yung mga sweldo niyo is because deserve nyo. Magkaiba po yan Magkaiba po yan mga bossing nung panahon ni PRD at saka yung panahon nila Bongbong Marcos. Again, nung panahon nila ni PRRD, tinaasan niyo yung sweldo niyo because you deserve it. Because mahal kayo ni PRD. Pero ngayon, itinaas nila yung allowances ninyo dahil binibili nila kayo. Dahil takot sila sa inyo. Magkaiba po yun. Yun ang lagi nyo dapat na tatandaan. Okay. Naku po. Kailangan na po natin magtapos dahil ngayon po ay 3:30 na po ng hapon dito at syempre kahit po tayo ay nasa bakasyon nagtatrabaho pa rin tayo para sa inyo kaya make sure mga bossing na lambing-lambing naman. Subscribe, like, and share naman. And sana naman mga bossing yung mga videos na ina-upload natin
inyo naman pong panoorin. Tulong na po sa channel natin. Ano po? Para po syempre, mas maraming nanonood, mas maraming may educate, at ma-share nyo na din para mas marami tayong mainis na mga kalaban natin sa paniniwala. O, di ba? So, ang saya-saya ng ating conversation ngayon. 2 days tayong nawala, pero at least, nag-live tayo ng close to 3 hours. Nang palagay ko naman, hindi naman kayo na-boring. Na-bore ba kayo? Naging maganda ba yung ating conversation? Naging maganda ba yung ating pagpapalitan ng kuro-kuro? At saka, saya-saya, di ba? Kasi kahit papaano, nabugbog na naman natin yung mga bashers natin. Hindi ba? Alam talaga, kryptonite tayo ng mga basher. Maraming salamat, Jake Arsubal, Defenders of the Sun.